Sa ilalim ng mainit na liwanag nga nakasabit na bombilya na nakadikit sa isang hardin na nakadungaw sa Ilog Pasig. Nakatayo ako sa podium. Humuhuni ang mikropono sa dulo ng aking madaliri. Tila may mahinang kuryente na sumasalamin sa pintik na nararamdaman ko sa ilalim ng aking matadiyang. Ang nasa harap ko ay hindi lupon ng mga estranghero. Ito ang mapamilyar na muhanga na titana ng urot sa aking ngapisnginong ako'y binyagan. Mga tito na patagong nakpainom sa akin ng serbesa sa mga salu-salo. Mga pinsan na alam ang eksaktong tono ng kawalan ng pag-apruba ng aking ina. Pinanuwat nila ang aking paglaki. Alam nila ang bawat maruming kwento na inilabas ng pamilyang ito at pumunta pa rin sila dahil sa kulturang Pilipino. Ang katapatan sa hapak ng pamilya ay parang isang relihiyon. Isang taon ang nakalipas. Sa isang pagtitipon na katulad nito, ang araw ng aking kasal ay pinasok at ginawang sariling entablado ng aking nakababatang kapatid. Ngayong gabi, babaliktarin ko ang sitwasyon. Humilik ako sa mikropono. Ang daldalan na tila isang pader niya magatsismis na amoy, sampagwita at kalansing. Niya magabazo ay biglang naputol. Sa sandaling gibuka ko ang aking bibig. Ang sandaling iyon ay hindi lang tungkol sa isang balita. Ito ay isang guided missile na nakatutok sa mga taon na ginugol ko sa pamumuhay bilang background noise lang ng ibang tao. Ang pangalan ko ay Emerlinda Emery Di Makulangan. Ako ay 32 taong gulang. Ako ay isang tech project manager sa trabaho, kalmado, rasyonal, at bihasa sa wika nga na timeline at deliverables. Ngunit ang aking tunay na kadalubhasaan, ako ang itinalagang, emosyonal na dianitor ne pamilyang ito, ang naglilinis ng magalat. Nag-ayos ng mauwi, at ngumingiti sa gitna ng pagkawasak upang ang lahat ay makapagpanggap na hindi nasusunok ang bahay. Ang aking mga magulang ay retirado, komportableng nasa middle class. Ang uri nga tao na ang bakuran ay laging malinis at ang pagbati sa Pasko ay laging dumarating sa tamang oras. Ang aking kapatid na si Kimberly ay 27, walang kapantay ang ganda at nagtatrabaho sa isang high-end bespoke boutique sa lungsod. Siya ang paborito ng aking mga magulang mula nung araw na isilang siya. At ako naman ang puno na inaasahan nilang magbubuhat sa paboritong prutas na yon ng walang reklamo. Ngunit upang maunawaan kung bakit ako nakatayo rito ngayong gabi na may hawak na granada sa aking kamay, kailangan nating bumalik ng eksaktong 1 taon. Ang lugar nga aking kasal ay ang uring ang na magpapaniwala sa iyo na maari pang maging mabait ang mundo. Ang nga sinaunang punoan na ra at balete ay nakayuko sa itaas. Ang kanilang nga sanga ay mabigat sa nga nakasabit na halaman na sumasayaw na parang laylayan nga lumang multo. Ang liwanag ng kandila ay kumukurap sa loop nga masonjar na nakalinya sa daan ng gawa salaryo. Katatapos lang namin ni George sa aming mapanate. Ang kanyang boses ay nanginginig sa salitang habang buhay at pinindot ko ang aking hinalaki sa kanyang palat upang patatagin siya. Isang pribadong wika na binuo namin sa loop N6 na taon naming pagsasama. Gumiti ang pari, tumayo ang nga panauhin. Magtataas na sana kaming ng baso para sa natitirang bahagi ng aming buhay. Pagkatapos ay biglang umakyat si Kimberly sa entablado. Hindi siya naatubili o naghintay ngang katahimikan. Humawi siya sa karamihan na parang patalim sa talang sutla. Ang kanyang blush pink na bridesmaid na damit ay sumasalo sa liwanag ng kandila na tila ba ang nga apoy mismo ay umuyuko sa kanya. Bigla niyang inagaw ang mikropono mula sa kamay ng MC. Napakurap ang MC sa kanyang walang laman na mga daliri na parang isang taong nanakawan. At lumarawan sa kanyang mukha ang matamis na ngiti na dinesenyo niya mula pa sa pagkabata. Mahal na mahal ako ni Emery higit sa anong paman sa mundo. Kaya sigurado akong hindi niya mamasamain kung hihiram ako ng kanyang entablado ng kahit isang sandali para sa espesyal na okasyong ito, di ba? Bago pa man matapos ang huling pantik ng kanyang galabi. Ang kanyang
Ang mismong daanan na nilakaran ko 40 minuto ang nakalipas. Habang ang kamay nga aking ama ay nakakabit sa akin. Ang aking puso ay punong-puno na akala ko ay puputok na ang aking dibdib. Masigabong palakpakan. Ang mataw ay tumayo. Ang parehong mataw na pumapalakpak para sa akin ilang sandali lang ang nakalipas. At biglang lumabas ang bawat telepono, bawat kamera, ay nakatutok sa umiyak at tila ensayadong pagkagulat ni Kimberly. Ang string quartet, kawawang mga nalilitong kaluluwa, ay nagpatuktok ng isang tentatibong bersyon ng isang romantikong kanta. Hindi sigurado kung kanino na sandali ang kanilang tinutugtugan. Nakatayo ako roon, hindi makagalaw. Ang aking buki ay hawak ko pa rin sa isang kamay. Ang laso ay bumaon sa aking palad. Sa tabi ko, ang hawak ni George sa aking kabilang kamay ay humigpit hanggang sa namuti ang kanyang makasukasuan. Nakita ko ang ugat sa kanyang sintido na pumipintik. Ang kanyang panga ay nakakunci ng napakahigpit kaya ang makalamnan ay gumagalaw. Inilipat niya ang kanyang timbang ng kalahating hakbang patungo sa mikropono at alam ko na may sasabihin siyang maghahatsi sa gabi na ito sa gitna. Nuni mas mabilis ang aking reflex kaysa sa aking gali. 30 taon ng pagpapanatili ng kapayapaan ang bumaon ng malalim sa aking nervous system kaya ang aking katawan ay kumilos bago pa man makahabol ang aking dignidad. Hinawakan ko ang kanyang braso, umiling ako. Isang maliit, kaawa-awang kilos, sapat lang upang isalba ang mukha ng pamilya habang ang sarili kong mukha ay gumuguho sa likod ng aking ngiti. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi ang palakpakan, kundi ang aking ina. Si Lorraine ay nakatayo sa ikatlong hanay. Ang kanyang dove gray na damit ay perpektong nakaplansa, at siya ay ngumingiti. Hindi ang pilit at magalang na ngiti na isinusuot niya para sa mga kakilala. Ito ay purong kasiyahan. Walang kahalo. Nagmumula sa kanya na parang init mula sa aspalto sa tag-init. Nang magtagpo ang aming nga mata na may kasamang sakit na napakatulis na parang may lasang metal, binigyan niya lang ako ng isang kalmado. Dismissive na iling ng ulo, napakalit na ako lang ang makakabasa nito. Ang tingin na laging inilalaan niya, eksklusibo para sa akin, huwag kang mangahas na gumawa ng gulo. Dapat ay nakita ko na ito. Isang buwan bago ang kasal, kami ni Kimberly ay nasasala ng aking ina. Si Kim ay nakatalungko sa sofa. Pinihit ang isang hiblangang buhok sa kanyang daliri. Dinaldal na kailangan niya ng magandang lugar para sa isang proposal. At hindi ba't ang aking venue ay napaka-perpekto. Maingat kong ibinaba ang aking tasa. Ang porselana ay tumuno laban sa platito at nakiusap ako sa kanya. Nakiusap talaga ako? Pakiusap? Kim? Hayaan mo namang sa akin ang isang araw na ito. Nakibit balikat siya isang kilos na napakawalang bahala na tila kalupitan na. At ang aking ina, nang hindi itinataas ang kanyang tingin mula sa magazine sa kanyang kandungan ay nagsabi, kung ipapahiya mo ang kapatid mo, aalis ako sa seremonyang iyan agad-agad. Pagkatapos nga po na iyon, wala nang nagbanggit nito muli. Sinabi ko sa aking sarili na nagbibiro lang si Kimberly, na kahit siya ay hindi magiging ganun kadelibrado, na ang pag-usap ay isang haka-haka lang, isang lumipas na kapritso. Kumapit ako sa pag-asang iyon tulang ng pakapit mo sa isang hawakan sa gitna ng bagyo kahit alam mo sa ilalim ngang pagtanggi na ang kahoy ay bulok na, nakamali ako. Nakatayo sa entablado na iyon. Ang palakpakan ay umaalingaw-maw pa rin para sa kwento ngang pag-ibig ng iba. Ang nga alaala ay nagbukas na parang pelikula mula sa isang sirang reel. Ang aking 15 na karawan. Ang cake ay halos hindi pa nahihiwa bago tinuno ni Mom. Ang kanyang baso at iniba ang buong partido tungo sa pagdiriwang ng unang panalo ni Kimberly sa pajan.
Ang aking graduation dinner sa kolehiyo. Nasa gitna ako ngang pangungusap na nagpapasalamat sa aking mga magulang para sa kanilang suporta nang sumabat si Lorraine upang ianunsyo ang art scholarship ni Kimberly. At bigla, bawat itinaas na baso ay nakatutok sa direksyon ng aking kapatid. Hindi ito kawalan ng pag-ingat. Hindi ito nakataon lang. Ito ay arkitektura. Nilunok ko ang aking maluha nung gabing iyon. Ngumiti para sa photographer. Hinayaan ko si George na ituro. Ako sa aming unang sayaw. Habang ang singsing ni Kimberly ay sumasalo-saliwa na mula sa kabilang panig ng silit na parang isang maliit na matagumpay na bituin. Ngunit sa ilalim ng sutlang ang aking damit pangkasal, may nagbago. Isang pinto na itinago kung nakakandado sa loop ng 30 taon ay nabuksan, at ang lumabas ay hindi luluksa. Ito ay kalinawan. Iyon na ang huling pagkakataon na hahayaan ko silang gawin akong multo sa sarili kong pagdiriwang. Ang huling-huling pagkakataon na babaguhin ko ang aking sarili upang maging maliit at tahimik para makuha ni Kimberly ang lahat ng hangin sa silit. Hindi ko pa alam kung ano ang magiging hitsurangang plano. Ang alam ko lang, habang nakatayo sa entablado na iyon na may mga confetti na para sa iba na nahuhulog sa aking buhok, ay ang babaeng gumugol ang kanyang buong buhay. Sa pagpapanatili ngang kapayapaan ay nakdeklara na ngang isang tahimik, pribadong digmaan. Ang araw ay halos hindi pa nagsisimulang magsunok sa hamog sa baybayin ng sumunod na umaga nang maupo ako sa kitchen island sa inupahang cottage na kinuha namin ni George para sa aming honeymoon weekend. Isang simpleng bungalow sa Tibi Island na may bintanang, may latak ng asin at isang ceiling fan na tumutunog na parang pagod na metronome. Ang kape sa aking mug ay lumamig na. Hindi ko ito tinikman kahit isang higop. Ang aking telepono ay nakaharap sa counter. Ang screen ay maliwanag sa isang text na ipinadala ko sa aking ina noong alas 6:00 umaga nang ang langit ay may pasaparing lila at si George ay natutulog pa sa aking tabi. Ang kanyang braso ay nakapatong sa walang laman na espasyo kung saan naroon dati ang aking kapayapaan ng isip. Mom, bakit mo hinayaan na gawin iyon ni Kim? Kasal ko iyon. Simple, direkta. Ang uringang mensahe na ginunggol ko ang 32 taon sa pag-aral na huwag ipadala. Si Lauren ay hindi sumagot hanggang sa mag-alas 12 ng tanghali. Pinanuot ko ang paglipas ng minuto sa orasang ng microwave, bawat isa ay nakpapatindi sa kawat sa pagitan ng aking nga balikat ng isa pang quarter turn. Nang sa wakas ay tumunok ang notification. Kinuha ko ang telepono nang napakabilis na halos may baksak ko ang mug mula sa counter. Walang paumanhin, kahit isang sandali na magpapahiwatik na inisip niya ito. Masyado kang sensitibo, Emery. Ang pagiging mas matandang kapatid ay nangangahulugan ng sakripisyo. Ganun ka ba talaga kaimot para mainggit sa kaligayahan ng kapatid mo? Binasa ko itong 3 beses. Bawat pagbasa ay nag-alis ng kung ano. Una ang gulat. Pagkatapos ang sakit. Pagkatapos ang huling marupo na lamat ng pag-asa na baka makita niya ang kanyang ginawa. Ang naiwan sa ilalim ay isang bagay na malinis at malamig. Parang buto na nakalantat sa hangin. Ang ngayaba ni George ay lumutong sa hardwood. Sa likod ko, sando pa rin siya at pajama pants. Ang kanyang buho ay pata sa isang pani at inabot niya ang aking kape tulad ng lagi niyang ginagawa. Ninanakaw ang aking tasa sa halip na magsalin ng sarili niya. Isang maliit na pagnanakaw sa bahay na minahal ko mula pa noong una naming apartment, ngunit sa gitna ng pag-abot tumigil siya. Nakita niya ang aking muha. Iniharap ko ang telepono sa kanya nang walang salita. Binasa niya ito. Ang kanyang panga ay humigpit, hindi ang paputok na higpit mula sa entabladong kasal, kundi isang bagay na mas mabagal, mas deliberado, parang isang tao na maingat
na ibinababa ang isang mabigat na bagay bago ito mabasag. Ibinalik niya ang mug sa counter at sumandal sa gilid, naka-cross arms, ang mamata ay nakatutok sa sahig. Sa mahabang panahon, hindi siya nagsalita, ang chilling fan ay tumutunog. Isang ibon ang sumigaw sa ibabaw ng mabuhangin. Nakikita ko na ang paboritong ito mula nung araw na magsimula tayong mag-date, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay mababa at pantay. Nanatili akong tahimik dahil sa respeto sa iyo dahil pamilya mo iyon, at inisip ko na sasabihin mo sa akin kapag handa ka na itong harapin. Tumingala siya. Ngunit kinakain kanila ng buhay, Emery. At nakatayo lang ako rito na pinapanood itong mangyari na parang wala akong pakialam, at may pakialam ako dahil ikaw ang buhay ko. Ang pangungusap ay nagpabiyak sa aking dibdib. Ito ang pagod ng isang lalaki na lumuno ng lason ng ibang tao sa loob ng maraming taon upang iligtas ang babaeng mahal niya. Naisip ko, habang nakaupo sa kusinang amoy asin na yon, na hindi ko lang hinahayaan ang aking pamilya na litin ako. Pinipilit ko rin ang lalaking mahal ko na tumayo sa blast radius at magpanggap na ang shrapnel ay hindi tumatama sa kanya rin. Nang matapos ang honeymoon, nakmaneho ako patungo sa BB Cafe upang makipagkita kay Sterling. Siya ang aking matalik na kaibigan mula nung aming freshman orientation sa Georgia Tech, kung saan nagkaugnay kami dahil sa parehong pagkamuhi sa mga group icebreakers. Mula noon, ay naging isang litigation attorney siya. Ang uri na kayang lansagin ang isang testigo sa 3 tahimik na tanong at isang nakataas na kilay. At kahit sa isang coffee shop, ang klinikal na katumpakan na iyon ay hindi nawawala sa kanya. Umorder kami ng 2 espresso dahil sa lumang gawi. At sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari bago at pagkatapos ng kasal. Ang text, ang karawan, ang graduation. Bawat nakaw na sandali ay inilatak na parang ebidensya sa isang kaso na hindi ko alam na binuo ko. Nakinig si Sterling nang hindi sumasabat. Nang matapos ako, kumuha siya ng isang yellow legal pad mula sa kanyang bag at nagsimulang magsulat. Hindi nga tala, kundi isang diagram. Gumuhit siyang isang pahalang. Nalinya sa gitnang pahina at nagsimulang makplot ng punto dito. Mapetsa, kaganapan, pangalan. Ang aking 15 na kaarawan sa kaliwa. Ang graduation dinner sa gitna, ang kasal sa dulong kanan. Sa itaas ng bawat punto, isinulat niya kung ano ang kinuha sa ilalim ng bawat isa. Itinala niya kung sino ang nagpahintulot nito. Iniharap niya ang pad sa akin. Hindi ito pattern ng paboritismo, Emery. Ito ay sistematikong attention hijacking. Bawat milestone na mayroon ka ay hinarang. At sa bawat oras ang parehong tao ang nag-aproba nito. Tinapik niya ang pangalang nakasulat sa ilalim ngang bawat isang entry. Lorraine, hindi ito pagmamahal ngang ina. Ito ay kontrol at naging kusanglup kang kalahok sa loop ngang 30 taon. Ang salitang kusanglup ay nakasakit. Seryoso siya rito. Kaya, ano ang gagawin ko? Itigil mo ang pagiging kusanglup. Nung weekend na iyon, dumating si Lola Margaret para bumisita. Dumating siya tulad ng lagi niyang ginagawa, nang walang paunawa, sa kanyang pearl gray na Cadillac, may dalang isang lata ng lutong bahay na pralines sa upuan ng pasahero at isang ekspresyon na nakmumungkahi, na nakdesisyon, na siya kung paano tatakbo ang pag-usap na ito bago pa man niya pikutin ang susi sa ignition. Si Margaret Hamilton ay 81 taong gulang at ang tunay na matriarka ng aming pamilya sa bawat kahulugan nito. Nagtayo siyang isang real estate business mula sa isang natitiklop na mesa sa kanyang garahe. Inilibing ang isang asawa na labis niyang minahal nang hindi lumuluha sa publiko at nakpalaki nga 4 na anak na may pilosopiya,
na maring ibuot sa 5 salita. Tumadyo ka o tumabi ka. Hindi siya naaksaya ng oras sa maliit na usapan. Naupo kami sa aking likod bahay. Ang huling liwanag ng hapon ay ginagawang ginto ang manakasabit na halaman. At tinitigan niya ako ngang isang tingin na kayang bumaril sa granit. Pinapanuot ko itong mangyari sa loob ng maraming taon, Emery. Ang ina mo na ibinibigay ang lahat kay Kimberly na parang nagbabayat ng utang na siya lang ang nakakaintindi. Nanatili akong tahimik dahil inakala ko na sa huli ay tatayo ka para sa iyong sarili. Huminto siya, ang kanyang manipis na mga daliri ay nakabalot sa kanyang tasaang saa. Ngunit masyado kang mabait. At alam kong itinulak ka na lampas sa iyong breaking point. Kaya, tatanungin kita ngang isang beses. Handa ka na bang itigil ang pagiging dormat ng pamilya o kailangan ko pa bang patuloy na panuorin kang humiga? Handa na ako, sabi ko. Tumango siya ng isang beses na parang kinumpirma ko lang ang isang bagay na alam na niya. Noong gabing iyon, binuksan ko ang aking laptop at gumawa ng isang bagong folder sa aking cloud storage. Nagtype ako ngang 2 salita at pinindot ang enter. Project Liberty. Nagsimula ako sa mga text. Bawat mensahe mula sa aking ina, ang mga guilt trip, ang mga pagiwas, ang mga kaswal na kalupitan. Pagkatapos, ang mga email. Pagkatapos ay tinawagan ko ang venue ngang kasal at pagkatapos ng isang magalang ngunit paulit-ulit na pakikipag-usap sa events manager. Humingi ako ng kopya ng security camera footage mula sa reception. Bumili ako ng isang call recording app at inilagay ito sa isang folder. Sa aking telepono na may label na utilities. Hindi ako nagtatayo ng kaso para sa korte. Nagtatayo ako ng kaso para sa isang pagtutuos. Binigyan ako ni Starling na balangkas. Binigyan ako ni Margaret ng pahintulot. Binigyan ako ni George ng dahilan. Ngunit ang desisyon, ang tahimik, hindi na mababaliktad na pag-ikot ng susi sa isang kandado ay akin. Ang pasensya, ang mismong katangian na sinamantala ng aking pamilya upang panatilihin akong masunurin, ay maari palang patalimin sa isang bagay na hindi nila kailanman makikitang dumarating. Ang mapanahon ay nagbago at 10 buwan pagkatapos ng kasal. Isang pregnancy test ang nakapatong sa counter ng banyo sa pagitan ng aking toothbrush at isang botang moisturizer. Kasing karaniwan ngang isang resibo sa grocery. Kasing lakas ngang isang sirang sirena. 2 kulay rosas na linya. Tinitigan ko ang nga ito hanggang sa lumabo ang aking paningin. Hawak ang gilid ng vanity gamit ang 2 kamay. Kinuha ko ito at bumaba sa ibaba. Si George ay nasa mesa sa kusina, may spreadsheet na nagniningning sa kanyang screen. Nasa gitna siyang pagigop ngang, kanyang umagang kape ng ibaba ko ang test sa tabi ngang kanyang keyboard ng walang salita. Tiningnan niya ito, pagkatapos ay ako, pagkatapos ay ito muli. Emery. 8 linggo, sabi ko. Tumayo siya. Tinawid ang distansya sa pagitan namin sa 2 hakbang at niyakap ako nang napakahigpit na halos umangat ang aking mga paa sa sahig. Naramdaman ko ang basa bago ko ito narinig, isang nanginginig, buong katawang buntong hininga. Si George ay umiyak. Sa ibabaw ng aking ulo kasama ang simpleng kagalakan ng isang lalaki na kabibigay lang ng dahilan upang maniwala na ang hinaharap ay maaring maging iba. Ito ang ating bagong simula. Sabi niya. Atin, walang ibang tao. Niyakap ko siya ron sa kusina at sa loob ng ilang perpektong minuto. Ang mundo ay lumilit sa isang radius ng 2 magiging 3 na walang ina, walang kapatid, walang nakaw na entablado, kami lang. Nagpasya kaming ibahagi ang balita sa hapunan ng pamilya noong weekend na iyon. Sa huli, dapat ay mas nalaman ko pa, ngunit ang ilang bahagi ko
Ang bahagi na naniniwala pa rin sa posibilidad nga kagalakan ng isang ina ay gustong bigyan si Loren ng isang huling pagkakataon, isang huling hindi sinasalitang pagsubok. Kung tumugon siya ng may init, baka ang digmaan ay tuluyan ng kanslahin. Ang hapunan ay sa bahay ng aking mamagulang. Ang parehong split-level range kung saan ako lumaki. Ang silit kainan ay amoy ng mabagal na pinausukang beef brisket na inihanda ni Loren, na humahalo sa amoy ng furniture polish. Si Kimberly ay nakaupo na. Ang kanyang singsing sa kasal ay sumasalo sa ilaw sa itaas tuwing itinataas niya ang kanyang tinidor. Ang kanyang kasal ay 6 na linggo na lang ang layo. Ang buong sambahayan ay umikot sa kaganapang iyon tulad ng maplaneta sa paligid ng araw. Nahintay ako hanggang sa malinis ang maplato at humupa ang usapan. Inabot ni George sa ilalim ng mesa ang aking tuhod at pinisil ito. May balita ako, sabi ko. Inaasahan namin ni George ang isang sanggol. Ang katahimikan na sumunod ay hindi ang masayang uri. Ito ang katahimikan ng isang silit na muling nakakalkula. Tumingala ang aking ama at ngumiti isang tunay, reflex ng ngiti. Tumayo siya ng mabilis. Mayroon akong maliit na bagay, sabi niya. Ginawa ko ito mismo noong nakarang taon matapos manood ng ilang YouTube tutorial. Naghihintay akong dahilan para ibigay ito sa aking apo. Sandali lang, babalik ako agad. Sa pamamagitan niyon, dumaan siya sa mga upuan sa kainan at dumiretso sa hagdan. Ang mukha ng aking ina ay nag-freeze at nag-redirect. Ang kanyang matampok ay panandalyang nawalan ng laman at pagkatapos ay muling nag-ayos sa isang bagay na tila pag-alala ngunit talagang matematika. Halos makita ko ang mental na aritmetika na gumagalaw sa likod ng kanyang mamata. Mga takdang petsa, timeline, kung gaano ako kalayo sa araw na mahalaga. Maganda iyan, sabi niya. Ang salitang maganda ay dumating kasama ang lahat ng init ng isang form letter. Ngunit talagang hindi mo maaring ianunsyo ito ngayon. Ang kasal ni Kimberly ay malapit na. Alam mo kung gaano kasensitibo ang kapatid mo. Huminto siya at pinanuot ko ang paglabas ng kutsilyo bago pa man niya muling ibuka ang kanyang bibig. Sa arang kasal, siguraduhing magsuot kang maluwag na damit o baka isang blazer. Magiging 4 na buwan ka pa lang noon. At sapat na ang kapayatan mo para hindi mahalata kung hindi ka maksusuot ng anumang form-fitting. Inihayak niya, ito tulad ng pahatid niya. Sa lahat ng kanyang pinakamasamang tagubilin na kabalot sa wika ng praktikal. Napayo, ang kanyang tono ay nagmumungkahi na ginagawa niya ako ang isang pabor sa pamamagitan ng pag-isip nito. Huwag mong hayaang maabala ang mabisita sa tiyan mo. Ang tiyan mo, hindi ang iyong sanggol, hindi ang iyong anak, hindi ang unang apo na hahawakan niya kailanman, ang tiyan mo, parang ang buhay sa loob ko ay isang wardrobe malfunction na dapat itago gamit ang tamang blazer. Si Kimberly, na nakaupo sa tabi niya, ay humaplos sa isang hiblangang buho sa likod ng kanyang tainga ng may pinakintap na pagmamayari. Inihelik niya ang kanyang ulo sa parehong anggulong ng pusa na ginagamit niya kapag gusto niyang magmukhang matamis ang isang bagay habang ang makuko ay nakalabas. Hindi mo naman gustong nakawin ang spotlight ko, di ba? Sis, alam mo kung gaano ko katagal hinintay ang araw na ito. Tiningnan ko sila, ina at anak. Mga imahe nga, salamin ng karapatan na, naka-frame sa mainit na liwanag isang silit kainan na ginugol ko ang aking pagkabata sa pagtipto. Ang kahangalan ay sa wakas. Salamat sa Diyos. Umabot na sa rurok nito. Hindi lang nila ako hinihiling na pakitirin ang aking sarili. Hinihiling nila sa akin na itago ang aking sariling anak. Na i-compress ang pinakamalaki, pinakamaliwanag na bagay na nangyari sa akin upang maging invisible. Isang bagay na akma sa ilalim ng blazer para makuha ni Kimberly ang bawat square inch ng silit ng walang hadlang. At sa sandaling iyon,
Ang huling kurap ng pagsubok na aking pinapatakbo, ang huling pagkakataon na iniyalay ko nang hindi nila nalalaman, ay namatay na parang kandila sa hangin. Ngumiti ako, hindi ang lumang ngiti. Hindi ang reflex ng tagapamayapa, ang nakatikom na labi na nakababa ang tingin na paksuko na itinuro nila sa akin tulad ng pag-aral ng aso na sumunod. Ang ngiting ito ay isang bagong bagay malamig, matulis, at nagliliwanag sa isang kasiguruhan na tiyak na nakpagulo sa kanila dahil ang nadaliri ni Kimberly ay tumigil sa gitna ng pag-aplos sa kanyang buhok. At ang mga mata ng aking ina ay kumiti ng kaunti. Siyempre, sabi ko, ang aking boses ay makinis na parang bato sa ilog. Iisipin ko iyan. Pag-uwi sa bahay noong gabing iyon, naghintay ako na makatulog si George bago buksan ang aking laptop. Nagdagdag akong suplemento sa Project Liberty, ang maki ay dahan-dahang tumutunog sa dilim. Entry. Demanda itago ang pagbubuntis. Tagubilin. Magsuot ng maluwag na damit upang itago ang pagkakaroon ng unang apo. Dahilan. Upang maiwasan ang pag-abala sa kasal ni Kimberly. Testigo. George Grant. Nang marinig ni Lola Margaret ang tungkol sa demand sa maluwa na damit kinaumagahan, ang katahimikan sa kabilang linya ay tumagal ng eksaktong 4 na segundo. Pagkatapos ay narinig ko ang matalim na tunog ng kanyang palat na humampas ng patak sa isang ibabaw. May bawat karapatan kang magdiwang, Emery. Bawat karapatan. Walang sinuman, kahit si Lorraine, ang may karapatang gawing isang kahiyahiyang lihim ang aking sa apo. Naririnig mo ba ako? Hindi isang lihim, hindi isang abala. Nong gabing iyon, natapon ako ni George sa nursery, ang bakanteng silid na sinimulan naming linisin. Sumandal siya sa may pinto. Sa pagkakataong ito, sabi niya ng tahimik, hindi mo kailangang tanggapin ito. Gawin mo ang dapat mong gawin. Tumingin ako sa ibaba sa isang maliit na nakatuping wanesi, pagkatapos ay bumalik sa kanya. Isinara ko ang laptop at pinindot ang aking palat ng patak sa aking tiyan. Lihim pa rin. Akin pa rin. 6 na linggo na lang bago ang kasal ni Kimberly. Nagsimula na ang countdown. Ang Magnolia Grand Hotel ay nakatayo sa tabi ng Pasig Riverfront na parang isang wedding cake na hinubok ng isang tao mula sa limestone at magagandang intention. Ang papel na parol ay nakasabit sa mga punong narana na kalinya sa promenade. Ang kanilang mainit na liwanag ay nadodoble sa madilim na tubig sa ibaba. Isang jazz trio ang nagpapatuktok ng isang bagay na mabagal at amoy ember mula sa sulok ng teras. Ang trumpeta ay umikot sa mahalumigmig na hangin ng gabi tulad ng usok mula sa sigarilyo na walang gustong magpatay. Ang mabulaklak ng magnolia ay lumulutang sa makristal na mangkok sa bawat mesa. Ang kanilang amoy ay napakakapal at matamis na kumakapit sa likod nga iyong lalamunan. Ang lahat ay perpekto, ang lahat ay nakaplano. Kasal ni Kimberly. Dumating ako na naka-blazer. Ito ay camel-colored, structured, mahal. Isang delibradong konsesyon na pinili ko ng may katumpakan ng isang manlalaro ng chess na nagsasakripisyo ng isang pawn. Sa ilalim nito, naksuot akong isang fitted ivory dress na walang makakakita hanggang sa sandaling gustuhin ko. Siniyasat akong aking ina sa pasukan. Ang kanyang tingin ay naglalakbay mula sa aking kuwelyo hanggang sa aking laylayan sa bilis ng isang customs officer. Tangka niya sa aking gitna. Ginawang ang blazer ang trabaho nito. Nagbigay siyang isang maliit na siyahang tango, ang uri na ibinibigay mo sa isang aso na sa wakas ay natutong umupo at bumalik sa pag-ayos ang centerpiece sa pangunahing mesa. Pinapatakbo ni Lorena ang reception na ito tulad ng pagpapatakbo ng isang general sa isang kampanya. Gising na siya mula madaling araw. Sinabi sa akin, muling inaayos ang nga upuan, tinatakot ang florist,
at pinapaulit sa catering manager ang timeline ng ngato sa kanyang 3 beses. Bawat detalye ay na-calibrate upang matiyak na ang spotlight ay tatama kay Kimberly at kay Kimberly lamang. Kumilos siya sa lugar na may hawak na clipboard na hindi naman niya talaga kailangan. Ang kanyang tunay na autoridad ay dala sa ayos ngang kanyang nga balikat at ang paraan ng pakbuka ang nga tauhan para sa kanya na parang tubig sa paligid ng unahan ng isang barko. Ngunit hindi lang siya ang nagtatrabaho sa silid. Dumating si Lola Margaret, 1 oras bago ang seremonya. Pinanuwat ko siya mula sa kabilang paning ng teras habang ginagawa niya ang kanyang mga round bawat mesa, bawat pakikipakamay, sumasandal sa kanyang tungkot sa isang kamay at tinatapik ang mga braso gamit ang isa pa. Sa sinumang nanonood, siya ay simpleng isang minamahal na matriarka na bumabati, ngunit alam ko ang script. Nagtatanim na siya nga binhibuang hapon, ang kanyang boses ay nagdadala ng sapat na init upang itago ang intensyon sa ilalim. Ang kagalakan ng pamilya ay dapat laging ibinabahagi. Hindi ba't ganun? Ang tunay na tanda ang mabuting pagpapalaki ay kung paano mo ipinagdiriwang ang kaligayahan ng iba. Laging naniniwala ako na ang tunay na kagandahang asal ay nangangahulugan ng pagbibigay ng espasyo sa mesa, hindi ang pagpapaliit sa plato ng iba. Hindi siya nahahanda ng kortengang opinyon ng publiko, nag-upo siya ngang isa. Ang seremonya ay natapos ng walang aberya. Si Kimberly ay nagliliwanag, lumulutang sa daanan, sa isang gon na malamig na nakakahalaga ng higit sa 5,000. Ang kanyang ngiti ay malawak at ensayado. Ang kanyang kasintahan ay naghihintay sa altar na may bahagyang dazit na ekspresyon ng isang lalaki na hindi lubos na naunawaan kung ano ang kanyang pinasukan. Umiyak si Loren sa tamang pagkakataon. Pumalak pa ang mabisita. Naupo ako sa ikalawang hanay, ang makamay ay nakatuping sa aking kandungan. Ang blazer ay nakabutones. Pagkatapos ay dumating ang matos. Ang bestman ang nauna. Isang mahaba at magandang speech na puno nga anekdota sa kolehiyo na nagpapatawa sa paning lalaki. Pagkatapos ang maid of honor, isasam nga kasamahan ni Kimberly sa butik ay naghatid ng isang pinakintap na parangal na nagbanggit ng 3 marangyang tataed ginamit ang salitang iconic ng 4 na beses. Pumala pa ang mataw ng magalang. Pagkatapos ay inanyayahan akong umayat. Naramdaman ko ang ngamatang aking ina sa akin bago kumarating ang podyum. Inilagay niya ang kanyang sarili sa baseng maikling hagdan, ang kanyang katawan ay nakahilik ng sapat upang harangan ang isang madaling pag-alis, ang kanyang tingin ay nakakunci sa akin na may tindi na nakdadala ang isang solong, hindi mapagkakamalang tagubilin. Purihin mo ang kapatid mo. Manatili ka sa iyong linya. Huwag kang mag-improvise. Umakyat ako sa mga hakbang. Kinuha ang mikropono mula sa stand. Ang ballroom ay nakalatak sa harap ko, 200 bisita na nakaayos sa mga arko ang puting lino at liwana ang kandila. Ang kanilang nga mukha ay nakatinggala, inaasahan, magalang na matulungin sa paraan ng mataw ka pa iniisip na nila ang dessert course. Natakpuan ko si Kimberly sa pangunahing mesa. Nagliliwanag siya. Ang kanyang baba ay nakataas sa anggulong iyon na ginagamit niya kapag alam niyang hinahangaan siya. Ngumiti ako sa kanya. Isang tunay. Nagliliwanag. Buong lakas. Nangiti na nagpaupo. Sa kanya ng mas. Tuwit ng may kasiyahan. Kim, sabi ko, ang aking boses ay mainit at projected, ang mikropono ay dinadala ito sa bawat sulok ng silid. Lagi mo akong itinuturo na ang kagalakan ay mas mabuti kapag ito ay ibinabahagi, hindi ba? Isang alon ng masumasang-ayong bulong? Tumango si Kimberly. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Nagpapakasasa sa kung ano ang inakala niyang pambungat na linyang kanyang parangal. Walang ideya. Siya. Kaya ngayon, sa diwang iyong kahangahangang pilosopiya,
Huminto ako. Hinayaan ko ang katahimikan na mabuo para sa eksaktong isang pinti, ang paraan ng pag-coach sa akin ni Conrad sa isang tawag sa telepono 2 gabi ang nakalipas. Gusto namin ni George na bigyan kang pinakamatas na regalo sa kasal. Binuksan ko ang blazer, hinayaan itong bumukas, inilagay ang aking kamay ng matatag, hindi mapagkakamalan, sa banayat na kurbang ang aking tiyan, magiging ina na ako. Congratulations Kim, opisyal ka ng tita. Ang ballroom ay hindi lang natahimik. Ito ay sumabog. Isang alon ng ngasinghap sa isang patlang ng trigo. Ang makubiertos ay kumalansing laban sa tsina. Ang champagne flute ng isang tao ay tumama sa tablecloth ng may muffled na tunog. Si Tita Paulina ay nakpakawalangang isang tili na kayang basagin ang nga kristal na mangkok. 3 sa aking mas matandang pinsan ang napatalon sa kanilang nga paa. Ang nga kamay ay nasa ibabaw ngang kanilang nga bibig, at mula sa likod ng silit, dalangang gadekadang hindi mapakakamalang kagandahang asal ngang timog, ay dumating ang pinakamapangwasak na tunok sa leksikon ng pamilya. Isang korongang matatandang tita na nahahatid ng isang mabagal, matulis, ganap na mapangwasak na. Kaawaan naman ng Diyos. Bawat mata ay lumipat. Bawat pagbat ay nagredirect. Ang sentrong grabidad ng silit. Ang bagay na ginugol ni Lorraine ng maraming buwan sa pag-engineer, pag-calibrate, pagtatanggol ay lumarawan sa gilid at nanirahan ng parisukat sa akin. Sinanyasan ko si George. Tumayo siya mula sa aming mesa, tinawid ang dance floor ng may matatag. Hindi nakmamadaling hakbang na minahal ko. At umakyat sa mga hakbang upang tumayo sa tabi ko. Kinuha niya ang aking kamay. At sa kauna-unahang pagkakataon sa buong kasaysayan ng pamilyang ito, kami ang sentro ng universo. Hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa pahintulot, kundi dahil sa plano. Sa pangunahing mesa, si Kimberly ay nakaupong natigilan. Ang kanyang ngiti ay hindi nawala. Ito ay naging matigas. Nakakabitak sa mga gilid parang natuyong plaster. Ang kanyang nga mata ay pabalik-balik sa akin at sa karamihan kasama ang naguguluhang galit ng isang tao na napaktanto lang na ang nga patakaran na kanyang inimbento ay ginamit laban sa kanya. Kumilos si Lorraine. Nakita ko ito sa aking peripheral vision. Isang matalim na pasulong na lunge patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay namula. Ang kanyang kalmado ay sa wakas. Maganda nang nabasag. Ngunit nakagawa siyang eksaktong 2 hakbang bago ang isang pearl gray na tungkot ay umugong sa kanyang daanan tulad ng isang railroad crossing gate. Si Lola Margaret ay hindi nagsabi ng isang salita. Hindi niya kailangan. Tumayo lang siya roon. Hinaharangan ang daanan gamit ang kanyang 81 taong gulang na katawan at tinitigan ang kanyang manugangang isang tingin na napakaletal at kalmado na si Lorraine ay talagang humakbang paatras. Tumigil si Lorraine, ang kanyang bibig ay bumukas pagkatapos ay sumara. Sa kauna-unahang pagkakataon sa aking buhay, pinanuot ko ang aking ina na naghahanap ka, mga salita at nawalan ng laman. Tumingin ako sa kanila mula sa podium, ang aking ina at ang aking kapatid, nakatayo sa mga lilim na pinanatili nila ako sa loob ng 3 dekada at binigyan silang isang maliit na nakakaalam na tango, hindi marahas, hindi nagmamalaki, isang tahimik lang na pakilala na ang arkitektura ng pamilyang ito ay muling idinisenyo at hindi na sila ang mga humahawa ng blueprints. Ang Jazz Trio, salamat sa kanila, ay nasimulang magpatuktok muli ngang isang bagay na maliwanag at mapagdiwang, isang tono na lumaki sa amoy magnolia na hangin na tila ba ang gabi mismo ang nakpasya kung kanino panik ito sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay. Nawalan ng kontrol. Simiina sa silid at hindi ko man lang itinaas ang aking boses ng isang beses. Ang pribadong lounge sa tabingang silangang pakpak ng hotel ay amoy lumang balat at naghihingalong sampagwita.
May nag-iwan ng florera nga ito sa ibabaw ng kredenza. Ang kanilang nga petal ay natitiklop na kayumanggi sa magilit at ang tamis ay naging maasim sa saradong hangin, makapal, nakakasufokate. Isang amoy na hindi makapagpasya kung ito ba ay maganda o nabubulok. Tila angkop naman ito. Ang mabisita ay umalis na 20 minuto ang nakalipas. Ginabayan patungo sa valet stand ng pamilya ng lalaki kasama ang mahusay na kagandahang asal ng nga tao na nakakaramdam ng darating na bagyo at walang gustong maging bahagi nito. Ang natira ay ang Hamilton Inner Circle. Mga tita, tito, isang kamay nga pinsan na nakakuhangang. Kanilang nga upuan sa pamamagitan nga, dekada ngang kalapitan sa pribadong teatro ngang pamilya. Nilinyahan nila ang mat couch at armchair tulad ng isang hurado na hindi pa nagpapasya sa hatol nito at sa sentro ngang lahat ng ito, nasa lupa rin ng kanyang damit pangkasal. May maskara na gumagawa ng malalabong kulay abo na linya sa kanyang nga pisngi. Nakatayo si Kimberly. Ang aking ina ang unang nakpaputo. Isa kang sabuter. Ang buses ni Lorraine ay lumabas ng mataas at may lamat. Hinubaran ng bawat layer ng kalmado na ginugol niya ang isang buhay sa peklaker sa lugar. Nakatayo siya sa gitna ang silid. Ang kanyang dove gray na damit ay may lukot sa balakang kung saan niya ito hinahawakan. Ang kanyang daliri ay nakatutok sa akin parang isang sandata. Isang sakim, marahas, walang utang na loop na sabuter. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Hinawakan ko ang pamilyang ito sa loob ng 30 taon. At ito ang paraan ngang pagbabayat mo sa akin sa pamamagitan ngang pagpapasuko sa kapatid mo sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay? Sumunod si Kimberly sa cue. Ang maluha ay dumating ng may ensayadong katumpakan. Ang kanyang baba ay nanginginig. Ang kanyang makamay ay nakapindot sa kanyang dibdib. Ang kanyang boses ay isang sugatang, bulong na dinesenyo upang gawin ang bawat tao sa silit na naising balutin siya sa isang kumot at dalhan siyang chochoa. Hindi ako makapaniwala na gagawin mo ito sa akin, Emery. Wala akong ginawang anuman para saktan ka. Ang tanging ninais ko lang ay maging malapit tayo. Sa loob ng 32 taon, ang pagganap na ayon ay gagana sana. Ang maluha, ang panginginig, ang malalaking mata ito ay isang wika na sinanay ako mula pa sa pagkabata na tugunin ng may agarang pagsuko. Humingi ngang paumanhin, sumipsip, pakinisin ito. Hayaan ang kapayapaan na manirahan muli sa pamilyar, nakakasufokate nitong hugis. Ngunit ang babaeng iyon ay hindi na nakatira rito. Tinitigan ko si Lorraine ng diretso sa mata bago ko iskan ang mga muka na natitira sa silid. Tinatawag mo akong saboter. Tumawa akong isang tuyo. Walang kagalakang tunok na hindi umabot sa aking mata. Hindi. Ang sabotage ay isang impulse. Ang ginawa ko ngayong gabi, ito ay isang pagtutuos. Humakbang ako pasulong. Ang tunog ngang aking takong laban sa hardwood ay parang countdown sa isang sentensya. Kayo ni Kim ay mahilig magsalita tungkol sa katapatan sa pamilya. Kaya pag-usapan natin ang katapatan ng bawat isa rito. Iniharap ko ang aking sarili kina Tita Pauline at Tito Henry. Tita Pauline, natatandaan mo ba ang aking 15 na kaarawan? Nang sabihin sa akin ni Mother na itabi ang aking cake para mainunsyo ni Kim ang kanyang titulo bilang homecoming queen? Tito Henry, natatandaan mo ba ang aking graduation? Nang putulin ako ni Mother sa gitna ng aking speech ng pasasalamat para ipagmalaki ang art scholarship ni Kim. Ang silid ay nahulog sa isang nakakamatay na katahimikan. Pinanuot ko si Tita Paulina na tumitik ng hindi comfortable sa kanyang walang laman na cocktail glass.
Hindi ko kailangan ng pisikal na ebidensya dahil ang bawat isa sa silid na ito ay isang testigo. Sabi ko, ang aking boses ay mababa ngunit dinadala ang bawat pantik. Pinapanuot ninyo ang larong ito sa loop ngang 30 taon. Nakita ninyo si Kim na inagaw ang mikropono mula sa akin sa sarili kong kasal noong nakaraang taon at pumalakpak kayong lahat. Bakit? Dahil sinanay kayo ni Mother na maniwala na ang aking kaligayahan ang presyong ngiti ni Kim. Iniharap ko ang aking sarili pabalik kay Loren. Nanginginig siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil ang kontrol ay nadudulas sa kanyang nga daliri. At ito ang huling patak. Sabi ko, ang aking mamata ay kumikit. Sinabi mo sa akin na magsuot ng maluwag na damit para itago ang aking anak. Sinabi mo sa akin na ang pagkakaroon ng maliit na ito ay isang abala mula sa malaking araw ni Kim. Gusto mong gawing isang kahiyahiyang lihim ang sarili, mong apo para lang mapanatili ang spotlight sa iyong golden girl. Isang alon ng manakapanlulumang bulong ang sumiklap. Hindi na ito simpleng uwengang makapatid. Ito ay kalupitan sa isang hindi pa isinisilang na bata. Isang hindi mapapatawad na kasalanan sakot ng pamilya. Ang aking ama, isang lalaki na laging ipinagpapalit ang kanyang katahimikan para sa kapayapaan, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay namula ng husto. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Lorraine, ang kanyang boses ay tahimik at hilaw, parang sandpaper na hinila sa lumang kahoy. Ipinasara ko ang aking bibig para sa kapayapaan. Sinabi ko sa aking sarili na paraan mo lang iyon, na ayusin din ito ng gabata, na hindi ko ito lugar. Lumunok siya ng malalim. Ang kanyang Adam's apple ay gumagalaw. Ngunit nang subukan mong pilitin ang ating anak na itago ang aking apo, natratuhin ang sanggol na iyon na parang isang kahiyahiyang bagay, lumampas ka na sa linya. Hindi ko hahayaan na sirain mo ang batang ito tulad ng pakasira mo kay Emery. Ang salitang pakasira ay lumapak sa silid tulad ng isang bato sa tahimik na tubig. Si Loren ay napaflinch talagang, pisikal na napaflinch, na parang sinaktan siya nito. Naunawaan ko habang pinapanuot ko siya na hindi ito isang ama na tumatayo para sa kanyang anak, hindi eksakto. Ito ay isang lalaki na kumikilos sa animal instinct upang protektahan ang kanyang legacy, ang kanyang dugo, ang apo na nagpapakita ng isang hinaharap na maari pa niyang hubugin. Hindi ito ang kabayanihan na ginugol ko ang isang buhay sa pahiling nito, ngunit ito ay sapat na. Sapat na upang basagin ang huling natitirang pader na mayroon si Loren para magtago sa likod. Si Lola Margaret ay tumayo sumunod. Hindi niya kailangang itaas ang kanyang boses. Hindi niya kailanman ginagawa ito. Gumawa ako ang desisyon. Hinarap niya ang silid, ngunit ang kanyang nga mata ay nakatutok kay Kimberly. Bukas ng umaga, makikipakita ako sa aking abogado upang baguhin ang aking huling habilin. Kimberly, ang bahagi mo ay tinatanggal na. Isang singhap mula sa isang lugar malapit sa bintana. Nagpatuloy si Margaret ng walang pahinga. Ang kanyang boses ay nakdadalaan ganap at hindi nakmamadaling autoridad ang isang babaeng nakakuha ang bawat pantik. Ang perang iyon ay ilalagay sa isang trust para sa aking unang sa apo, ang anak ni Emery, ang isang taong kasing sarili mo. Kimberly, ay hindi karapat-dapat sa aking legacy. Ang legacy ay para sa taong nakakaintindi na ang pamilya ay higit pa sa isang salamin. Ang kalmado ni Kimberly ay hindi lang nakakabitak. Ito ay nawasak. Ang eleganteng ikakasal, ang paboritong anak, ang protektadong isa, ang batang babae na hindi kailanman sinabihan ng hindi ngangatanging tao na ang opinyon ay pinahahalagahan niya, ay nagbaba ang bawat maskara ng sabay-sabay. Ang kanyang muha ay nangiwi. Isang tili ang lumabas sa kanya. Hilaw at magaspang.
Walang katulad ng mapinakintap na iyak na ginagawa niya ilang minuto ang nakalipas. Pinihit niya ninang sarili naman ni. Pinihit niya ang sarili sa kanyang bagong asawa na nakatayo malapit sa pinto kasama ang natigilang ekspresyon ng isang lalaki na pinapanood ang pagguhon ng isang gusali at sumigaw sa kanya ng tangkaying abutin ang kanyang braso isang marahas. Cornered na tuno na nagpaatras sa lalaki. Sa kanyang kamay na parang nakahawa siya sa isang mainit na kalan. Salamat na lang. Ang kanyang pamilya ay nakaalis na. Ang madla para sa kanyang pagkasira ay limitado sa mga taong tumulong sa paggawa sa kanya. Ang aking ina ay napaupo sa pinakamalapit na upuan. Hindi madula, hindi sa paraan ngang gagawin niya kung inakala niyang may nanunot ng may pakikiramay. Tumupi lang siya. Ang kanyang likod ay kurbado, ang kanyang mabalikat ay bumaba, at sa kauna-unahang pakakati sa aking buhay, nakita ko si Lauren Hamilton na nagmukhang maliit. Nawala sa kanya ang silid, nawala ang katahimikan ng kanyang asawa, nawala ang mana na kanyang inaasahan para sa kanyang paboritong anak, at sa isang lugar sa gitna ng pakasira, sa tingin ko ay nagsisimula na siyang makaintindi, kahit na hindi niya ito aaminin kailanman, na ang arkitektura ng kontrol na ginugol niya ang 3 dekada sa pagtatayo ay nawasak gamit ang sarili niyang materyales. Tiningnan ko silang dalawa. Ang aking ina sa kanyang upuan, lumit. Ang aking kapatid sa kanyang puting gown, nawasak. Ang silit ay nagpapatutu. Naglalaro lang ako gamit ang mapatakaran na itinuro ninyong dalawa sa akin. Ang aking boses ay matatag. Ang aking kamay ay tahimik. Lumitaw. Si George sa aking tabi. Hindi ko siya nakitang kumilos. Ngunit naroon siya sa paraan nga lagi niyang pag-iralrun ng tahimik. Sa eksaktong tamang sandali. At inilagay ang kanyang kamay sa maliit na bahagi ng aking likod. Iniharap ko ang aking sarili sa pinto. Sa likod ko, ang imperyo ngang katahimikan ay nasa guho, at ang amoy ngang naghihingalong sampagwita ay sumunod sa amin palabas sa hangin ngabi, kung saan ang ilok ay kumikilos ng madilim at matatag sa ilalim ng maparol. Dinadala ang lahat ng bagay sa ibaba na wala ng bigat upang hawakan ang sarili nitong lupa. Ang linggo pagkatapos ang kasal ni Kimberly, kami ni George ay naupo sa aming mesa sa kusina, ang parehong mesa kung saan una naming ibinahagi ang balita tungo sa sanggol at bumuong formal na mga patakaran bilang isang strict no-contact policy, walang tawag sa telepono, walang biglang pagbisita, walang reconciliation, lunch na inayos ng mga pinsan na may magagandang intensyon. Si Lorraine at Kimberly ay pinutol ng malinis sa paraan ngang pagupit ng isang tao sa isang tahi na unti-unting sumasakal sa kanila. Ilang taon ko na itong hinihintay. Sabi niya, hindi kasama ang tagumpay, kundi kasama ang tahimik na kaluwagan ng isang lalaki na sa wakas ay may baba na ang isang mabigat na timbang. Ang magakahihinatnan ay dumating para kay Kimberly tulad ng panahon. Mabagal sa simula. Pagkatapos ay sabay-sabay. Ang magkakamag-anak ay dahan-dahang lumayo. Ang mag-imbitasyon ay tumigil sa pagdating. Ang mag-group chat ay natahimik. Sa isang baby shower ng pinsan pagkatapos ng 3 linggo, sinabi sa akin na pumasok si Kimberly at ang silid ay muling nag-ayos sa paligid niya. Ang nga usapan ay numinipis, ang mga upuan ay dahan-dahang umiiling palayo. Ang kanyang bagong asawa ay nagsisimula nang makaintindi sa arkitektura na kanyang pinasukan sa kasal. Iniulat ng makaibigan na naging tahimik at malayo siya. Dumating sa trabaho kasama ang hungkag na hitsura ng isang lalaki na muling nagpapatugtog ng isang desisyon na hindi niya mababago. At ang aking ina. Si Lauren ay tumawag ng walang tigil mula sa sarili niyang telepono sa simula.
Pagkatapos ay mula sa mga numero na hindi ko kinikilala. Hinala ko na gumamit pa siyang isang prepaid phone mula sa isang tindahan dahil ang kawalan ng pakasa ay hindi mapakakamalan. Hindi siya kailanman naiwan ng voicemail. Alam ko ang eksaktong sasabihin niya. Ilang cocktail guilt at pagbabago ng kwento. Hindi ko ito kailanman sinagot kahit isang beses. Isang buwan pagkatapos magbago ang mundo, dumating si Lola Margaret sa isang hapon ng Martes. Dumating siya ng walang ingay, may dalang isang leather-bound photo album. Naupo kami sa porch ng makasama at inilagay niya ito sa aking kandungan. Sa loob ay malarawan na hindi ko kailanman nakita. Ako bilang isang sanggol, nakatayo sa isang hardin na nakabuka ang aking mabraso. At pagkatapos ng ilang pahina, kaming dalawa, Emery at Kimberly, dalawang maliliit na batang babae sa makatugmang sundres, tumatawa sa isang swing sa porch. Hawa-hawa namin ang isa't isa na tila ba ang isa't isa ang tanging matatag na bagay sa mundo. Sa tingin mo ba ang nga batang babaeng iyan ay maari pang umiral muli? Tanong ko. Naging tahimik si Margaret sa isang sandali. Ang swing sa porch ay tumutunog sa ilalim namin. Siguro, sabi niya. Ngunit iyan ay isang tanong para sa isang napakalayong hinaharap at hindi mo iyan sasagutin ng mag-isa. Isinalansan ko ang album at hinawakan ito sa aking dibdib. Tama siya. Siguro ang mga batang babaeng iyon ay wala na. O siguro natutulok lang sila sa isang lugar sa ilalim ng scar tissue. Sa ngayon, nabubuhay ako para sa aking sariling pamilya. Para kay George, para sa sanggol, at para kay Lola Margaret, na nagturo sa akin na ang pagmamahal na walang backbone ay isa lamang, salita para sa pagsuko. Nang hapong iyon, matapos umalis ni Margaret at tahimik ang kalye, naupo akong mag-isa sa porch. Ang anino ng Nara ay humaba sa buong sidewalk. Sa isang lugar sa bulok, ang sprinkler na isang kapitbahay ay tumutunog sa tamat ng gaar ko. Ang aking telepono ay nagvibrati sa armrest. Tiningnan ko ang screen. Hindi kilalang numero, lokal na area code. Alam ko kung sino ito. Nang walang isang sandaling ang pag-aalinlangan, nang walang lumang flinch o ang lumang reflex na sumagot, pinindot ko ang decline. Iniharap ko ang telepono ng nakabaon sa mesa at iniwan ko ang aking kamay na nakapatong sa aking tiyan, kung saan ang isang bagong tibok ngang puso ay nag-aral ng sarili nitong ritmo. Ang katahimikan ay sa wakas ay akin na. Hindi isang katahimikan na ipinataw, kundi isang katahimikan na aking pinili malawak, mainit, at hindi mapakakamalang malaya.